Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bato sa Attorney Claire Castro. Pag-usapan natin itong bagong bayaran ng mga informant ni VP Sara nung panahon na siya ay secretary ng Department of Education. Aba, bayaran pala niya ang isang Marian Rivera at Chel Jokno. Okay, tignan nga natin kung ano itong balitang to. Okay. Marian Rivera, Chel Jokno sa confidential funds ni VP Sara Duterte nakalkal sa mga resibo ng DepEd. O, kailan to? May 21, 2025. Mga ka-clear. Okay, ang Marian Rivera na pangalan, hindi naman ito masabing common. Siguro ilan, lalo na siguro yung Chel Jokno. Mas lalong hindi common ito. Hindi ba? So ano sabi dito? Ibinunyag ng radio at television newscaster na si Arnold Clavio sa kanyang regular na column sa Abante Tonight ang natisod pang mga impormasyon ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Nakalkal pa umano ang mga mambabatas na magsisilbing prosecutor sa impeachment trial ang mga resibo sa confidential fund ni Duterte na ang nakapirma ay ang kapangalan ng aktres na si Marian Rivera at isa pang kapangalan naman ni Attorney Chel Jokno. Okay? Nakalkal ito umano sa mga resibo ng DepEd na isumite sa Commission on Audit. Okay, pero sinabi ni Clavio na ginamit lamang ang pangalan ng aktres ayon sa kanyang source. Okay? Batay sa acknowledgement receipt, nasa 100,000 ang ibinigay kay Marian Rivera. So, ayun. Diba? Bayaran ang isang Marian Rivera at isang Chel Jokno. Ay ano naman ang komento nitong si kapangalan na Chel Jokno. Yan. Lahat na ba nasa listahan ng confidential funds? Pati ba naman pangalan ni Ma'am Marian, dinamay nila? Grabe. Ang yan, ang sabi ni Attorney Chel Jokno. Well, anyway, bakit nga ba? Bakit nga ba sa tingin natin ay medyo mahirap or hindi ma-explain mabuti, no? Or ayaw i-explain itong si VP Sara ang mga question, no? At mga questionable mga resibo patungkol dito sa confidential funds na naibigay sa OVP at saka sa DepEd. Ba't nga ba medyo ang dating is ayaw niyang i-explain? Sabi niya, di ba, parang hindi niya to obligasyon mag-explain sa House of Representatives. Okay? Pero, tandaan natin mga ka-clear, okay? Itong confidential funds, pondo to ng bayan. So, hindi naman din po pwede itong hindi i-audit dahil sa sinasabi nilang by the word itself, confidential nga. Hindi po ganun yun. Okay? Maliwanag naman din po kung ano ang sinasabi ng rules kung paano ba ito dapat gastusin. Okay? So, ito, sige, tignan natin mga kaklira, tignan natin. Ano ba ang sabi ni Senator Lacson patungkol dito? Kailan pa ba ito niya sinabi? Wait, tignan natin. December 13 pa pala, 2024. Ano sabi niya? Yun. Lacson, code names. Kasi ang dami lumalabas ng mga code names sa mga report ng OVP sa kanang DepEd, di ba? Merong mga chichirya, may Mary Grace Piatos, marami, di ba? May grocery items pa yata to. Okay? So, tingnan natin yung mga names, no? Sa confidential funds ni VP Sara. Okay, hanapin lang natin bago tayo pumunta kay Senator Lacson. Okay? Merong ang ibang nakita ay Fiona Ratines.
Tapos meron pang eto, pakita ko nga 'to para makita niyo mga ka-clear, bago natin puntahan yung sinabi ni Senator Lacson. Ito, oh, Fiona Ratines, Ellen Magellan among new names found as confidential funds recipients. Okay, according to Ortega, the new names that were supposedly submitted by the OVP and the DepEd to the Commission on Audit included Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ratines, Ellen Magellan, Erwin Ewan, Gary Tanada, and Joel Linangan. Makikita mo na, ito ba? Totoo kaya ito mga names na to? Okay, tingnan natin dito. Ano sabi diyan? Yung Fiona, to. Yung Hanilet C. and Fiona Biong, Fiona Villegas, and Joel Linangan, parang ano to director ang dating, no? Were listed as alleged beneficiaries of OVP's 500 million confidential funds. Ito naman si Fiona Ratines, Edwin Ewan, Ellen Magellan, and Gary Tanada, parang Gary Granada, no? Allegedly received a portion of DepEd's 112.5 million confidential fund. Tapos tignan nila, the La Union lawmaker pointed out that that like the other questionable names previously disclosed, this new batch of names did not appear in any official birth, marriage, and death records from the Philippine Statistics Authority. Diba? Sabi dito, hindi nakakatuwa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na parang hinuhugot mula sa sine at showbiz. Diba? Ellen Adarna, parang gano'n natin. Gary Granada. Diba? Meron tayong Gary Granada. Diba? Tingnan ko, alam ko yan. Oops. Meron nga. Singer. Diba? Singer to Si Gary Granada. Parang katunog. Diba? Yon. Anyway, ang sabi ni Senator Lacson, ganito. Balikan natin. While, ayan sabi nito, ito yung, pinakita ko na sa yung title okay. Lacson made the clarification as he disavowed a quote card circulating in social media made to seem that he spoke out against asking for the identities of persons involved in projects using intelligence funds. It is fake and obviously manipulated, sabi niya. Citing his previous experience in law enforcement, Lacson said that the basic premise in that all funds, including intelligence funds, are accountable and subject to audit with slight differences in the procedure of liquidation. So, ino-audit talaga yan. Hindi pwede sabihin confidential nga kaya nga hindi nyo dapat tinatanong. Hindi. So, dapat subject to audit siya. He said that the use of intelligence funds required the submission of intelligence project detailing expenses. Kasi pag di mo yan ginawa, may subject talaga yan sa nakawan. Those documents are kept in sealed envelope. Yun yung sabi ko, di ba? Mamaya papakita natin ulit yung rules. While they may use codes or aliases to protect their informers, there should be a paper trail ensuring the identities of the informers can be verified. So, hindi pwedeng alias-aliasan tapos walang verification. Hindi mo mabe-verify kung existing talaga yung mga taong yun. Otherwise, talagang pwedeng nakawin to. In short, there's no difference between regular and intelligence funds as far as being subject to audit is concerned. The difference lang is, lies merely in a matter of procedure. So, sabi dito, Lacson acknowledged that people with access to identities of the people hiding behind the code names must bear their responsibility and equal accountability after existing laws to maintain the confidentiality of the same, but agreed that scrutiny of intelligence funds and confidential funds, the counterpart for civilian agencies, should continue. So, hindi pwede. That is something new. That is not something new. Huwag tayo magpaloko.
'Di ba, huwag tayong magpaloko sa sinasabing, confidential funds nga kaya hindi puwedeng suriin, 'di ba? Hindi puwedeng busisiin. Oh, so dito tayo pumunta mga ka-clear ha, tandaan natin. Paano ba kasi hindi naman bago si VP Sara magkaroon ng, confidential funds. Sinabi ko na 'to sa inyo noon mga ka-clear, 'di ba? Even before na siya'y mayor, ganito kalaki ang nakukuha niyang confidential funds. Nasanay na siya mga ka-clear, 'di ba? Nasanay na siya. So in other words, dapat ito alam niyang gastusin kasi matagal na siya nakakakuha ng confidential funds. 'Di ba? So ang tanong natin, paano niya ba 'to nagastos? Yun lang naman, di ko nasasabing mali ang pinaggagastos niya, pero paano niya ba 'tong iginastos or ginastos kung hindi niya kayang i-report ito ng tama? Kung ipinapakita niya ngayon na hindi niya kayang i-report ito ng tama, 'di ba? So tingnan natin mga ka-clear, kung papaano niya bang, ini-report ito. Okay. Confidential funds 'to ha, paano niyang ginamit, ayan. Okay, ito yung reference mga ka-clear. Okay? From feeding programs to tree planting, Sara says confidential funds used across the board. O, di ba? Dito siya gumamit, feeding programs to tree planting. O samantalang, tandaan natin, sinabi rin niya na tree planting, meron din siyang proyektong tree planting sa DepEd. May feeding program din siya. Tapos mayroon siyang magnegosyo taday sa OVP, ginapitan din niya. So ito, this is September 4, 2023 kasi medyo umiingay-ingay na rito mga ka-clear, yung confidential funds niya. 'Di ba? So kaya itinanong ito. So itong sagot niya, very confident pa siya. At nandoon sila Attorney Zuleika Lopez na tumatango during the hearing. Okay? Sabi niya dito, during the OVP budget briefing in the Senate, a more forthcoming Duterte reiterated that the confidential funds received by the OVP are used mainly for the safe, secure, and successful implementation of the projects, programs, and activities of our office. Yan safe, secure, and successful implementation of the projects, programs, and activities of our office. Duterte was responding to question by Senator Riza Ontiveros, who asked whether all the OVP projects and programs Duterte enumerated during the briefing, as well as her functions as Vice President and 2 other roles in the government were funded by confidential expenditures. Dalawa, at sa kanyang mga ibang roles. Ano sa niya? Funded ka ba ng confidential funds? OVP, saka DepEd. Ano sagot ni VP Sara? Yes. In the affirmative nag-oo siya. So ano yung mga program na ginastosan ng confidential funds? Ito. Duterte enumerated the following programs of the OVP which he confirmed were covered or supported by confidential expenses. Some of these, such as Libreng Sakay program, are the OVP's flagship public assistance project that were launched early into Duterte's term in 2022. Itong mga projects na to mga ka-clear actually, pwede na nga to sa ibang programa, ibang departamento, di ba? And anyway, yan yung kanyang project. So ito pa, ano pa yung pinagagastusan? Supported by confidential expenses, mga clear. Entrepreneurship program. Ito yung magnegosyo taday. Pero di ba, sabi nga natin, nung report natin noong nakaraan, yung paggamit sa magnegosyo taday, mga ka-clear, hindi ito nagamit mabuti. Mas naunang naubos ang pera ng confidential funds kesa ayusin itong magnegosyo taday sa DepEd. Okay? Okay. Teka lang, ito pakita ko. Ito pakita ko to. Yan. Kasama yan entrepreneurship. OVP hit for using only 0.4% of magnegosyo taday funds. Maliit lang ang nagastos niya dyan. So wala masyado natulungan yan. Samantala may pondo ito na 150 million
only 600,000 lang ang nagamit. So, ibig sabihin, inefficient sila mabigyan ng negosyo yung mga tao. 'Di ba? Hindi masyado 'tong napakinabangan. Natulog yung pero ang naunang ubusin yung confidential funds. Oh, so, okay? So, pakita ko. Saan na ba yun? Oh. So, ang pinagkagastos niya yung confidential funds ay ang mga ito. Oh. Peace building. Yun. Pagbabago campaign, distribution of free school supplies, pagbabago a million learners and trees, tree planting program, pansarap program, kung tutusin mga kakli, ito pwedeng trabaho na ng DSWD eh. Ha? Saka DND. Diba? Office of the Civil Defense, Disaster Operations Center. Feeding program, disaster relief program, free transportation program. Wala ito para sa peace and order na supposed to be, 'di ba, ang gagastusan ng confidential funds for security. 'Di ba? In addition to that, I discharged the functions and duties of the Secretary of the Department of Education. And in addition to that, I was tasked by the President to co-chair NTFL-CAP. And in addition to that, I also took on the role of the President of the Southeast Asian Ministers of Education Organization. And all of these activities use confidential funds. Di ba? Kaya dito mga ka-clear, dito niya ginagastos ang confidential funds niya, malamang even during the time na siya ay mayor. Okay? So sige, panoorin natin to. Kailan po ng video. Batay sa audit reports ng Commission on Audit na sinuri ng GMA Integrated News Research, sa dalawang termino ni Vice President Sara Duterte bilang mayor ng Davao City mula 2016 hanggang 2022, umabot sa mahigit 2.6 billion pesos ang ginastos na confidential funds ng lokal na pamahalaan. Mula 2019 hanggang bago siya tumakbo bilang ikalawang Pangulo noong May 2022, 460 million pesos na confidential fund ang ginasta ng pamahalaang lungsod taon-taon. Kung talagang naging useful sa Davao City ito, edi dapat ay meron din itong performance report at the list is maibalik kung hindi naman ito ma-account ng maayos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung susumahin, aabot sa 1.2 million pesos kada araw ang ginastos na confidential fund ng Davao City nung alkalde ng lungsod si VP Sara sa nakalipas na 6 na taon. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, mas malaki ito kumpara sa confidential funds ng tatlong pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. 1.4 billion pesos sa Makati City, 477.5 million pesos sa Maynila at 435 million pesos sa Quezon City na pinakamayamang lungsod sa bansa. Ang Vice Presidente hindi raw muna magkokomento sa ngayon. Nauna naman ng sinabi ni House Appropriations Committee Chairman Representative Elizalde Co na inilipat ng Kamara ang confidential at intelligence funds ng OVP, DepEd at iba pang civilian agencies sa mga ahensyang nakatutok sa mga banta sa West Philippine Sea. Parang ang hirap ma-explain kung paano ginastosan din nila ang confidential funds. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo as a special disbursing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po.
Kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte daw ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Pero nagtataka ang mga kongresista, bakit sa isang colonel ibibigay ang confidential funds? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Siya Okay. po ang surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Pero sabi ng mga kongresista, hindi tama na hindi ang disbursing officer ang nagbibigay ng confidential funds sa dapat paglaanan nito. Sa huli, it is a command responsibility at talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. That could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Ang asawa ni Fajarda na si Attorney Sunshine Fajarda, dating DepEd Assistant Secretary, hindi sinagot ang mga paratang na namudmud siya ng envelope na may lamang pera sa ilang opisyalis ng DepEd noon. Gaya ng aligasyon ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado na nakatatanggap daw noon kada buwan ng envelope na may 50,000 piso. Totoo ba na inabutan mo sila ng sobre? There were actually some crimes that were mentioned, and as such, if I'm going to answer those allegations, Mr. Chair, respectfully, I would want to answer them in a proper forum wherein I will be able to present my defenses based on the completeness of the said allegations, Mr. Chair. Isa pang pag-amin ni Mr. Fajarda, nagpapadala siya noon ng pera sa mga bank account ng ilang superintendent sa DepEd sa utos din ni Vice President Duterte. Inungkat din si Mary Grace Piatos ang nakapirma sa ilang acknowledgement receipts para sa confidential funds, pero pinagdududahan ng mga kongresista kung totoong tao. Dahil mukhang dinala niya, kung totoo niyang pinagkagastos yung mga tree planting na yan, sa mali niya dinala. At gaano ba ang nagastos niya para sa tree planting, libreng sakay? Para pagbuhusan ng confidential funds. Sabi ko nga, nag-overlap yung mga projects ng DepEd, OVP. Kasi yan din ang projects na binabanggit ng OVP sa kanang DepEd. Diba? Okay? So hanggang dyan lang muna po tayo. Tignan natin, ano ba? Sino si Marian Rivera at sino si Chel Jokno sa buhay ni VP Sara. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Bye!